Hideout. Kapitulo 1, talata 12 hanggang 14. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talata 12 hanggang 14. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 14. First Timothy chapter 1 verses 12 to 14. Sabi rito, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay lapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Bakit parang ibang yung ambience? Naiinitan lang ba kayo? Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, kami po ay humihiling ng isa pang pagkakataon upang mapakinggan ang iyong mga salita. Nais po naming maituon ang aming sarili sa pag-aaral at sa pakikinig. Ilayo niyo po kami sa distraction, sa pwedeng alis ng aming tingin o ng aming focus sa pakikinig. Hinihiling po namin, Panginoon, ang aming puso ay maging isang malinis na puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. And whatever the word na ibibigay niyo sa amin, encouragement, lesson, tatanggapin po namin ito ng bukal sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Mapagpala po ang lahat ng nakikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May isang kwento actually totoong nangyari siya. Noong mga taon ating 1960s ay may isang tao na nakalanding sa moon. Si President Kennedy nagbigay ng isang speech declaring that by the end of that decade, the United States should land a man on the moon and bring him home safely. So yun yung bago paliparin na magpunta sa moon yung si Armstrong ba yun? Dekada yon ay sinabi ni Kennedy na i-declare natin, sabi niya, na mayroon tayong maipapadala o maipapalanding sa moon. And he wanted support from every American. At sinabi niya sa kanyang speech, sabi niya, and a very real sense, it will not be one man going to the moon. It will be an entire nation. Sabi niya, hindi lang isang tao ang pupunta ng buwan, kundi the entire nation ng US. For all of us must work to put him there. So he wanted the entire country to feel responsible for supporting his vision. Gusto niyang makuha yung lahat ng tao na mag-support doon sa kanyang vision. Later in the 1960s, si President Kennedy was touring na nagtutour siya sa NASA headquarters at may nakita siya doon na isang lalaking naglilinis na nagmamap siya. At nakipag-usap siya doon. And the president asked him, sabi niya, ano ang ginagawa mo
sabi ng presidente. And the janitor replied, I am putting the first man on the moon. Pero janitor siya ha, sabi niya, inilalagay ko ang isang tao sa moon. Nasa moon. So this janitor could have said, I clean the floor and the empty trash, but I belong to the sabi niya, I belong to the sa doon sa NASA na nagtatrabaho. Bagamat hindi siya ang pinaka-first priority na tao na gumagawa para palandingin yung si Neil Armstrong, pero sabi niya, parte ako ng ginagawa nila kasi ako ang taga-alis ng kanilang mga basura. Isang napakagandang encouragement sa atin. Ano ba ang nag-i-encourage sa iyo para maglingkod? Hindi ka ba nakikita? Ano ba ang nakakapag-motivate sa iyo para ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at magpatuloy sa gawain sa Panginoon? So ito ang ating pag-aaralan. Kailangang may sa puso natin, kailangan masabi natin, ipagpapasalamat ko ang aking paglilingkod. Ipagpapasalamat natin ang ating paglilingkod. Kailangang may sa buhay natin ang salitang yan na ipinagpapasalamat ko ang aking paglilingkod. Natingnan muna natin yung verse. Sabi diyan, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya kong karapat-dapat na maglingkod. Ang nagsasabi niyan ay si Pablo. At sinusulatan niya si Timoteo. At sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Ang ganda ng pakasabi kasi sa English. Sa English version, sa New King James, napakaganda. Sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me. Mamaya, i-explain natin yan. Because He counted me faithful and putting me into the ministry. And next slide, sabi dyan, next verse, verse 13. Okay, verse 13, Ron. Sa sunod yan, slide. Na kahit noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. In the King James Version, sa New King James, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, an insolent man, or a violent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And sa 15, 12, 15, 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And the grace of our Lord was exceedingly abundant. Ganda ng word ano? Exceedingly abundant. Abundant. Umaapaw. Pinasasagana. With faith and love which are in Christ Jesus. So yun po yung pagkasulat ni Pablo. Pero bago niya yan isinulat, kung babasahin man prior, kasi nasa chapter 1 siya, ang kanyang sinasabi kay Timoteo ay, pagsabihan mo ang mga taong dyan, na may mga tao kasi na nagtuturo ng mga false teachings. Now, mayroong nire-refute siya ng mga false teachers yan kasi marami nang lumalabas ng mga false teachings sa Ephesus kasi si Pablo ay nasa Macedonia at iniwan niya si Timoteo. Ito namang si Timoteo, batang-bata, na tinuturuan niya at nag-i-apprentice niya. So, tinuturuan niya ngayon. Ngayon, parang gustong ipakita ni Pablo na palakasin yung loob ni Timoteo. Sabi niya, tingnan ako, patuloy akong nagpapasalamat. Na kahit ako hindi karapat-dapat, ginagawa ko yan. Just for the sake of the gospel, just for the sake na sa ministry na ipinagkatiwala sa akin. Ano ba ang ministry na ipinagkatiwala kay Pablo?
Ang ministry na ipinagkatiwala kay Pablo, mababasa po natin yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 11. Pakibuksan niyo sa inyong Biblia. 1 Timothy chapter 1 verse 11. Ano sabi diyan? Ang sabi dito, ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. So the gospel was entrusted to Paul. Kaya nga siya ay tinawag na the apostles to the Gentiles. Siya ay dinala, ginawang apostol para sa mga hintil na magdadala ng balita sa mga hintil. Na magdadala ng balita sa mga hintil. So pagkatapos niya, nung sinabi niya yan, sabi niya, ako ay nagpapasalamat. Dahil sa ginawa sa akin ng Panginoon na nagbigay sa akin ng kalakasan, bagamat hindi ako karapat-dapat, ako ay pinaging karapat-dapat niya at ito ang aking ipinagpapasalamat. Now, ang tanong sa ngayon, bakit kailangan nating ipagpasalamat ang paglilingkod? Bakit na kailangang ipagpapasalamat? 2 points lang. Una, because God gives us an opportunity to serve. Binigyan tayo ng opportunity na maglingkod. Binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad na maglingkod. Hindi lahat ng tao ay mayroong opportunity na maglingkod sa Diyos. Tama ba ako? Only those people who accepted the Lord Jesus Christ are entrusted na maglingkod. Tayo lang yung nagiging karapat-dapat na tagapaglingkod sa harap ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay mayroong pribilehiyo ng paglilingkod. Mayroong mga naglilingkod sa Diyos na hindi acceptable ang paglilingkod. Hello? May mga naglilingkod. May mga nagtatrabaho sa God's vineyard na hindi accepted ng Diyos. Kaya nga sa Matthew chapter 7 verse 21, sabi niya, marami ang gumawa ng kababalagan sa kanyang pangalan, ngunit sa kauli-ulay sinabi ng Diyos, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Hindi acceptable yung kanilang ginawa. So may mga tao na naglilingkod sa Diyos that they are not acceptable. But the most important thing sa atin, binigyan tayo ng opportunity to serve the Lord. Naglilinis ka ng hall, opportunity to serve the Lord. Nagsishare ka ng gospel, opportunity to serve the Lord. Nagpe-pray ka dito sa unahan, it's an opportunity to serve God. Lahat yon ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Balikan natin yung verse. Sabi diyan, yung unang verse. Sabi diyan, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas. I think mas maganda sa English ako magfo-focus. Kasi napakaganda ng words sa English. Sabi diyan, and I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me. The word enable, ang word na enable, sabi ni Merriam-Webster, to provide with the means or opportunity. Prinobide ka ng mga bagay para magawa mo or binigyan ka ng opportunity. Yung word na enable. Or sabi niya, another thing, to make possible, to make practical or easy. Or, ang isa pang meaning ng enable is to cause to operate, para mapangyari, para ma-operate mo. Or, to give legal power, the capacity or sanction to na gawin. Ano ang ibig sabihin ng enable? Pag sinabing enable, binigyan ka ngayon ng lahat ng kailangan mo para mapangyari ang ministry. Ganun pala yon. So si Pablo, kaya siya nagpapasalamat because sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord because He enabled me. Pero kung tutuusin, ang galing-galing ni Pablo, tama ho ba? Pero hindi niya inari yung nakagalingan niya. Sabi niya, hindi. Yun ay galing sa Diyos. Ang lahat ng aking ginagawa ay galing sa Diyos. So yun yung enable
enable. So, when we talk about enabling person, helping someone, giving someone an opportunity or power to do something. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos o lahat ng aspetong na pwedeng gamitin para mapangyari ang kalooban at kagustuhan ng Diyos na ipinapagawa sa ministry. Kaya baga sabi sa John chapter 15, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kapag ang ginawa natin ay hindi akma sa ginagawa ng Diyos, nagkakalat lang po tayo sa ministry. Di ba sabi ko sa inyo, nagkakalat lang tayo sa ministry kung hindi ka enabled. Kung hindi galing sa Diyos ang iyong ginagawa. Or you are not been enabled by God. Ano? So sabi diyan, kapag sinabi natin enabled, lahat ng kaparaanan, lahat ng resources andyan na sa atin. Kaya nga napakaganda that the every church has a different giftings, mayroong individual skills and gift na ibinigay ang Diyos para fitted sa ministry. Yan yung word na enable. Ano? Sa Pablo, binigyan siya the power and opportunity to preach the gospel. Alam niyo, binigyan siya ng kapangyarihan to preach the gospel? Hindi kasi siya umaalis sa isang lugar na walang church. Isipin mo yan. Hindi siya umaalis sa isang lugar na walang nakakakilala kay Kristo. Ganon ka-powerful. Ganon yung enablement sa kanya ng Panginoon. Pero nagagamanga dito, sabi diyan, because He counted me faithful. Now, kung mamaya papag-aralan natin yung background ni Pablo, he's not faithful. Pero sabi niya, itinuring ako ng Diyos or He judged me, sa ibang version, He judged me faithful. No, naging tapat ako. God sees the heart of the people. Nakikita ng Diyos ang puso ng tao. No? So, dineclare siya na faithful. Bagamat marami siyang ginawa before. No? Kaya nga opportunity lang eh. Pribilehiyo lang po talaga ang paglilingkod sa Panginoon. And not only that, is putting me into the ministry. So in other words, na putting into the ministry, ang Diyos ang siyang naglagay sa iyo sa ministeryo, hindi ang pastor, hindi ang tao, it is God, and therefore, God knows your capabilities. Kapag ang Diyos ang naglagay, ibig sabihin, fitted ka sa ministry niyan. Hindi ka dapat magiging kalat dyan. Hindi ka dapat magiging pasaway sa ministry niyan. No? Kasi ang Diyos ang naglalagay. Ako i-example natin. Ang isang mekaniko, tama? Ang isang mekaniko, nag-iirahay kay makina. Ang isang mekaniko, aram niya kung saan itong mga tornilyo, kung saan ito fitted, tama? Pag nilaag niya sa iba, pwedeng hindi magtunog o pwedeng hindi gumana. Right? So sa madaling sabi, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat sa atin, then therefore, inilagay ka sa ministry to be fitted with para maging fitted at gumana ang ministry ng Diyos. Ang laki pala ng opportunity sa atin. Isipin mong ginamit ka ng Diyos. No? Isipin mong gagamitin tayo ng Panginoon para sa isang malawakang gawain. Kung ano ang pribilehiyo na mayroon sina Pablo noon, sina Pedro, ganun din ang pribilehiyo na ginawa sa atin. Ay binibigay sa atin. Kung sila ay mag-share ng gospel noon, ganun din tayo. Walang pagkakaiba ang pribilehiyong ginawa nila. Kung sila kaya nilang makapagawa ng milagro, kaya din natin by faith. By faith. Walang pagkakaiba. Sapagkat tayo ay kasama sa plano ng Diyos at ginamit din tayo ngayong instrumento ng Diyos. Nalathala lang sila sa Biblia. No? Pero tayo ngayon din ay naggumagawa din sa istorya ng Diyos. Naniniwala kayo that everything is God's story? No? We are only the part of that story. So sa madaling sabi, ito ang kailangang ipagpasalamat natin. Binigyan tayo ng opportunity na maglingkod lang sa Diyos. Isang pribilehiyo
na ibinigay sa atin ng Diyos. Counted as faithful. Pag sinabing counted as faithful, reliable, and trustworthy, it signifies that God entrusted the soul of Tarsus with the task of being an apostle with full confidence that he would not let him down. Pag sinabing faithful, sa iba kasi counted with trustworthy, ang Diyos nagtiwala kay Pablo. Isipin mong pagtiwalaan ka ng isang ministry. Isipin mong pagtiwalaan ka ng isang kayamanan at ipipreserve mo at gagawin mo, ganon kahalaga ang ministry na hinahawakan natin. So if you're involved to that ministry, sa mga gawain ng Panginoon, ipagpasalamat mo. Dahil sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay may pribilehiyo na maglingkod sa Diyos. That is the highest calling sa tao, ang maglingkod sa Panginoon. Diyos po ang pinaglilingkuran mo, hindi po tao. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Si Pablo, nakitaan talaga siya, he counted to be faithful. Bakit? Abay, sabi niya, sa pinakalas ng kanyang buhay, I finished the race. Natapos ko na ang aking lakbayin. Natapos ko na ang aking misyon. Isipin mo yon? Diba? Bagamat marami ang nangyari sa kanyang buhay, mamaya makikita natin yon. So, anong ipinagpapasalamat natin? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maglingkod. Kaya habang may pagkakataon ka pang maglingkod, maglingkod. Maglingkod. Ayan, sabi kanina sa awitin natin, kailan ka pa maglilingkod? Kailan ka pa sasama sa misyon? Kailan ka pa magsishare ng gospel? Kung pilay ka na, kung nakaratay ka na. Maraming mga kadahilanan. Ay, saka na ako sasama, saka na ako maglilingkod, saka na ako magpupurso na sumama sa mga gawain. Kailan pa? Kailan pa? Kung hindi ka nabigyan ng pagkakataon, baka hindi na nga tayo mabigyan ng pagkakataon. Pangalawa, bakit natin ipagpapasalamat ang paglilingkod? Because despite of unworthiness, we receive mercy of God. O sa Tagalog, sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat, natanggap mo ang awa ng Diyos. Ngayon, qualified ba talaga kayo na maglingkod? Hindi naman tayo qualified na maglingkod. None of us are not qualified. Sabi nga ni sa Bicol University, sa mga nag-entrance exam, may nakalag duman below quota, qualified, below quota, not qualified. Sa Panginoon, lahat tayo not qualified. No? Not qualified actually tayo. Tingnan natin yung ginawa kay Pablo. Next. Although I was formerly a blasphemer. Alam niyo yung word na blasphemer? Yung pinagsasabihan ng masama ang Diyos. Yung kinakalaban ng Diyos. Yan ang blasphemer. A persecutor. An insolent man. Pag sinabing insolent man, violenting tao. Kaya nga pag mababasa nyo, sa kanyang mga testimony, si Pablo, nasulat ang kanyang testimony, tama? Sa Biblia, sa kanyang testimony, palagi niyang sinasabi yung kanyang background before. Tingnan natin. Buksan niyo ang inyong Biblia para makita natin yung ginawa niya. Acts chapter 26.
Verse 9 to 11. Gawa, chapter 26. Verse 9. Simulan natin sa verse 4. Ito yung kanyang sinabi ha. Sabi niya, alam ng lahat ng audio kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Chapter 26 verse 4, beginning verse 4. Matagal na nilang alam at sila ang makapagpapatutuo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabi at araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y pinaratangan ng mga Hudyo, bakit hindi mapaniwalaan ng mga narito na maaaring muling buhayin ng Diyos sa mga patay. Verse 9, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesucristo, blasphemer. Tama? At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabalanggo, persecutor. Ipinabilanggo, batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo, isa rin ako sa mga humatol na mga kamatayan sa kanila, an insolent man, violente. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusik ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Yan ang buhay niya. Karapat-dapat ba siya maglingkod? Hindi. Blasphemer, a persecutor, an insolent man. Hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. But despite of unworthiness, dahil natanggap niya ang habag ng Diyos, siya ay ginawang karapat-dapat. Amen po ba? The same thing with us. Tingnan mo ang background mo. Tingnan mo ang sarili mo. Wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Wala naman akong may pagmamalaki sa Diyos. Hindi rin po ako karapat-dapat na maging pastor, kung tutuusin. Kung titingnan nyo ang background ko at babasahin nyo ang aking background, malalaman nyo ang aking background, baka sabihin nyo, aba, yung pangit pala ng background ni Pastor Ronnie. Hindi karapat-dapat. No, hindi karapat-dapat. Pero alam nyo po, dahil sa biyaya ng Diyos, naging karapat-dapat tayo. Tama ba? Naalala nyo yung ipinako sa krus kasama ni Kristo? Diba? Hindi naman talaga siya karapat-dapat na pumunta ng paraiso. Pero bakit naging karapat-dapat siya? Dahil sa grasya lang ng Diyos. O dahil lang pala sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, no? Although I was formerly a blasphemer and a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy. Natanggap niya ang mercy. Ano nga mercy? Habag. Anong ibig sabihin ng habag? Biyaya na hindi naman para talaga sa atin. Biyayang hindi tayo karapat-dapat. Hinaawaan lang tayo. Kahit ang ating pananampalataya hindi base sa ating mga gawa. Kaya sabi na, dahil sa habag ng Diyos, kaya kayo ay naligtas. At hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Hindi rin dahil sa ginawa ni Pablo kung bakit po siya ay kinahabagan ng Diyos. Nahabag lang talaga ang Diyos sa atin. Which in fact, kahit po ang ating kaligtasan, kinahabagan lang tayong mga hintil. Kinahabagan lang tayo. So lahat ng ating ginagawa, it's all by the grace of the Lord. It's all by the grace of the Lord. Now, ano makikita natin dito? Paul's past did not disqualify him from serving God.
Ang past ni Pablo, hindi nakapag-disqualify sa kanya para maglingkod. Ang past ni Pastor Ronnie, hindi nakapag-disqualify sa kanya para hindi magpastor. Ang past ninyo, hindi pwedeng ma-disqualify kayo sa paglilingkod. No one can judge you, no one can judge you. Aba? Sino taong sino ka na makapag-judge na, hindi ka karapat dapat? No, it is God. Pinaging karapat dapat lang po tayo. Actually, hindi nga tayo karapat dapat talaga. Pinaging karapat dapat dahil sa biyaya ng Diyos. God's mercy and grace were enough to cover up your past and your sin and enabled you to serve God. Kaya sa paglilingkod, kapatid, walang yabangan. Sa paglilingkod, hindi dahil sa magaling. Hindi dahil sa kung anong tibay mayroon ka, kundi dahil lang talaga sa biyaya ng Diyos. Tingnan natin. Magaling si Pablo kung sa magaling. Alam niyo kung bakit siya magaling? Nag-aaral siya sa pinakamagandang eskwelahan sa Hudyo. Na ang kanyang teacher, pinakamagaling na teacher. No, kung sa panahon natin ngayon, siya ay nagklase sa Harvard University. Si Gamaliel ang kanyang tagapagturo. Kaya nga siya ay pariseyo ng mga pariseyo. Magaling. Saan siya magaling? Kung makikita mo ang kanyang pagsusulat, ilan ang kanyang isinulat? 14, 13, tama ba? Ang kalahati ng New Testament ay siya ang nagsulat. Sa kanyang mga sinulat, doon mo makikita ang katalinuhan ni Pablo. Hindi siya magaling magsalita. Magaling siya sa isip. Magaling siya sa systematic. Magaling siya sa theology. Magaling siya sa practical theology. Magaling siya sa practical living. Kung pag-aaralan mo ang mga sinulat ni Pablo, lahat ng aspeto ng pagiging Kristiyano, alam na alam niya. Ganun siya kagaling. Pero hindi niya po sinabi niya. Kaya nga sinabi niya nung parabang kini-question yung kanyang pagiging apostol, tama? Kinestyon ng kanyang pagiging apostol ng mga taga-Corinthians. Kinestyon siya. Kaya sabi niya, yung mga apostol, kung tutuusin ngayon, mas marami akong ginawa sa kanila. But I did not consider myself. It's just because of the grace of the Lord. Kung tutuusin, sabi niya, mas marami akong ginawa sa kanila. Pero sabi niya, hindi yon dahil sa akin, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba, kapag naintindihan niyo pala ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, tataas ang level ng ating paglilingkod. Bakit? Pinuno ka ng biyaya ng Panginoon. Naglilingkod ka, binigyan ka ng boses para kumanta dahil sa biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng paglilingkod, binigyan ka ng pagpapastoring dahil sa Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos. Binigyan ka makapag-share ng gospel dahil sa biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng pagpapala dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat yan sa biyaya ng Panginoon. At ang lahat ng biyayang yan ibinigay sa iyo ay gagamitin mo para sa Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, gagamitin natin para sa Panginoon. No? God's mercy and grace were enough to cover our past, to enable us to serve God. Tingnan nyo si David. Balikan natin ang mga character sa Biblia. Si David, a man after God's own heart. Ang taong malapit sa puso ng Diyos. Ano ang kanyang background? Adulterous, makasalanan, diba? Mamamatay tao, pero tinawag siya a man after God's own heart. Tiningnan ba ng Diyos ang kanyang kasalanan? Sa pagpili sa kanya bilang hari, tiningnan ba siya?
Sa kanyang katayuan, hindi. Diba? Nang pagpili ng mahari, pinuntahan ni Prophet Nathan, yung si GC, yung kanyang tatay, hinanap, sabi niya, isa sa iyong mga anak ay magiging isang hari. Inuna yung pinaka matikas, pinakagwapo. Diba? Sabi ng Diyos, hindi yan. Hindi yan. Umabot sa pinakadulo. Sabi ni GC, ibinigay ko na po sa iyo lahat ng ito. Sila na pa talaga ang may quality para maging hari. Sila na po talaga ang may kapasidad para maging hari. Sabi ni Nate, hindi yan ang pinili ng Diyos. Mayroon pa bang iba? Sabi ni GC, mayroon. Pero andun sa bulod, nagkakawat kay Julen. Nagkakawat kay Lastiko. O nagiging shepherd. Pero sa tingin ko, hindi yun magiging hari. Walang quality ng pagiging hari. Pero sabi ng Diyos, hindi ako tumitingin sa kalidad ng tao o sa standard ng tao kung tinitingnan ko ang puso. Ilagay niyo ang sarili niyo. Hindi ba't ganun din tayo? Ako ilagay ko ang sarili ko, hindi ako karapat-dapat. Who am I? Sino ako? Makasalanang tao? Immoral? In my past, sa aking buhay, nako, kung sasama kayo sa aking nakaraan, no, baka kamuhian niyo ako. Pero pinaging karapat dapat ako ng Diyos at nilunod ako ng Diyos sa biyaya niya. Kaya ako naglilingkod. Ganun sana magiging motivation natin sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa biyaya. We should never feel that our past makes us unable to be used by God. Walang makahahadlang. Kahit past mo, kahit karumihan mo dati, hindi makakahadlang kung gagamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Dahil sa biyaya lang ng Diyos. Hindi tayo tinitingnan sa kung anong ginagawa natin o sa kung anong kakayanan natin. Tinitingnan tayo sa pwedeng gawin ng Diyos sa inyo. Palagi ko itong sinasabi sa inyo. God can use a crooked stick to draw the straight line. Kayang gamitin ng Diyos ang tiko-tikong kahoy para gumuhit ng napaka-straight na line. Kaya niyang gumamit ng isang lasinggong tao para mapangyari ang kanyang kalooban. Kaya niyang gamitin ng isang immoral na tao para mapangyari ang kanyang kalooban. Kayang gamitin kang makasalanan para lang mapangyari ang kalooban ng Diyos. God can use a crooked stick to draw the straight line. Put that in your mind. Lahat tayo crooked stick. Pag sinabing crooked stick, hindi po tayo. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo marumi sa harapan ng Diyos. Pero yung pagiging maruming yon ay hindi naging kahadlangan para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sa biyaya lang talaga ng Diyos. Tingnan natin yung next. Ito ang ganda. Sa Tagalog, pinasagana. Na-obtain mo na yung mercy, pinasagana pa. Yung pinasarap-sarap. Wow, the word na, sa English, ang ganda ng pagkagamit, oh. And the grace of our Lord was exceedingly abundant. Exceedingly, umaapaw. Abundant. Parang ganito yan, kapatid. Now, nilubog ka sa biyaya ng Diyos na hindi makita ang kasalanan mo. Hello? Nilubog ka sa biyaya ng Diyos para lahat ng biyaya ang siyang nakikita at hindi ikaw. Ganun lang yun. Exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. Tingnan niyo po. Kaya napapangyari. Diba? Kung aharap tayo, kung ako uhusgan mo, bilang isang tao, bilang aking past, yes, I'm not qualified. Pero, but because of the grace of the Lord, I am qualified. Amen po ba?
Qualified na qualified ka kung tatanggapin mo at tinatanggap mo ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo. At pinapanatili mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Now, this is my challenge. Anong challenge ko? Pahalagahan mo ang ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Because God is enabled you. He counted you as faithful. And God putting you in that ministry. And God gives the grace exceedingly and abundantly para mapangyari ang lahat ng yan. Wala ka nang masasabi at wala ka nang maidadahilan. Kaya wag na wag mong iiwanan ang ministeryo na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Wag na wag mong iiwanan ang paglilingkod, kapatid. Ang Diyos hindi nawawalan, ikaw ang nawalan ng pagkakataon. Kapag hindi mo pinagpapatuloy ang paglilingkod, hindi ang Diyos ang nawalan, ikaw ang nawalan ng pagkakataon. Kapag hindi mo ipinagpapatuloy ang pagpapagamit, hindi ang Diyos ang nawalan, ikaw ang kawalan. Pahalagahan mo na binigyan ka ng pagkakataong maglingkod. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya